Hey guys, what's up? This is Coach Ian, one of the core leaders of Spartans Elite, one of the top leader of Coach Jason De La Cruz. So guys, binabati ko lahat ng mga bago nating members sa ating team, especially sa ating Spartans Elite team. So, welcome po sa ating team. So guys, today I'm gonna share to you ano ba yung dapat mong unang-una mong matutunan lalo na nandito ka na or nag-start ka na sa ating business. So today, ang ituturo ko po sa inyo is yung tinatawag natin na 5 fingers. Alright? So ano ba ang 5 fingers? Ito po yung 5 bagay na dapat mong matutunan pagkasali mo sa ating negosyo, pagpasok mo sa Spartans Elite. Dito sa 5 fingers, dito mo matututunan ano ba yung mga dapat mong gawin ngayon na nag-start ka na sa ating business. So the first thing na kailangan mo matutunan sa ating 5 fingers is yung tinatawag na GLLA or yung tinatawag na Good Learning and Listening Attitude. So ibig sabihin kapatid, ngayon na nandito ka na at nagsimula ka na sa ating negosyo, ang kailangan mong matutunan, number 1 is yung tamang attitude pagdating sa ating business. Aside from the skills, yung tamang attitude. Ngayon, ang tanong, ano ba yung mga tamang attitude na dapat meron ka pag nagsimula ka sa negosyo na to? Number 1, kailangan teachable ka. Kailangan willing kang matuto. Kailangan willing to learn ka. Lagi nga namin sinasabi that every day is a learning day. 'Di ba? And learning is a never-ending process. Kahit ano pang background mo, kahit ano pang work mo, maganda man ang posisyon mo sa trabaho, magtaas man ang ranggo mo, at kahit nagnenegosyo ka man sa labas, once na pumasok ka na sa ating business, kailangan willing ka pa ring matuto. 'Di ba? Lagi namin sinasabi, dapat meron kang empty cup mindset or empty cup mind. Anong ibig sabihin nun? Ang basong walang laman, pag nilagyan natin ng tubig, lahat ng tubig na ilalagay natin, papasok lang yan sa baso. Pero pag ang basong punong-puno ng laman, once na nilagyan mo yan ng tubig, anong mangyayari? Aapaw, masasayang. So ibig sabihin, lahat ng pwede mong matutunan, once na hindi ka na willing matuto, lahat yan masasayang. Lahat ng pwedeng ituro sa'yo na pwedeng magpalakas sa'yo sa business, pag hindi ka na willing makinig, hindi ka na willing magpa-guide, hindi ka na willing magpaturo, ang tendency lahat ng ituturo sa'yo, lahat na mapapakinggan mo, masasayang. At once na pag nangyari yan, lagi nga namin sinasabi, pag feeling mo, alam mo na lahat, that's the time of your downfall. That's why, ang sinasabi namin lagi, bawal ang acne. Anong ibig sabihin ng acne? Hindi yung pimple na malaki. Ano ibig sabihin yan? Yung AKNY. Ibig sabihin, alam ko na yan. Tandaan mo, once na feeling mo, alam mo na lahat, that's the time of your downfall. Ibig sabihin, hindi ka na matututo, hindi ka na makikinig, at hindi ka na magpapaguide. And yan ang nagiging dahilan kung bakit po maraming tumatagal at may mga tao po na mabagal ang pagkita ng malaki at pagresulta ng malaki sa ating business. That's why, lagi mong i-remind ang sarili mo na bawal ang acne. And guys, at the same time, kailangan meron kang yes coach attitude. Anong ibig sabihin nun? Tandaan mo, lahat ng ituturo ng coach mo sa'yo, lahat yan magpapalakas ng negosyo mo. Lahat ng ituturo ng coach mo sa'yo, lahat yan magpapabilis ng resulta mo at pagkuha mo sa lahat ng goals mo sa business na to. Dahil tandaan mo, once na tinuruan ka ng mali ng coach mo, ibig sabihin, para niya na rin sinira ang negosyo niya. So ibig sabihin kapatid, kung naiintindihan mo, walang ituturong mali sa'yo ang coach mo. Bakit? Part ka ng business niya. Same thing with you, pag nagkaroon ka ng mga bagong members, nagkaroon ka ng mga bagong part ng team mo, I'm very sure hindi mo rin sila tuturuan ng mali. Tama ba? Why? It's because pag tinuruan mo ng mali yung mga taong nasa grupo mo, masisira din ang negosyo mo. At once na hindi sila natuto, mali ang tinuro mo, ang tendency, babagal at pwedeng masira ang business mo. So I'm very sure, lahat ng ituturo sa'yo, ng coaches mo, lahat ng matututunan mo at isi-share niya sa'yo, lahat yan magpapabilis ng resulta mo. That's why, lagi ka lang magkinig, lagi ka lang mag-yes coach. Pag may sinabi, may tinuro, ibig sabihin lahat yan magpapalakas sa'yo. So number 2, syempre after the GLLA, dahil alam mo na yung tamang attitude, ngayon na nag-start ka na sa ating business. Number 2 naman, dito naman pumapasok yung tinatawag na prospect list. Ano naman tong prospect list? Ito naman po yung listahan
ng mga tao or listahan ng pangalan ng mga tao na naiisip mo na maging part at makasama mo sa negosyo mo. Okay? So sa prospect list po, isa po to sa mga basic na pwede mong gawin sa ating business. Pero marami po ang hindi gumagawa nito. That's why ngayon pa lang nire-remind na kita that number 2, kailangan mong gumawa ng prospect list. So sa paggawa naman ng prospect list, meron 3 types ng market. Ano yon? Yung tinatawag natin na hot market, warm market, at cold market. So 3 types of market yan. Ano yung hot market? Ito yung mga tao na malalapit sa'yo. Ito yung mga tao na talagang sobrang close sa'yo. So, ibig sabihin, ito po yung mga relatives mo, tito, tita, pinsan, ninong, ninang, lahat yan. Best friend mo, basta lahat ng malalapit sa'yo, yan po ang mga hot market mo. Pag sinabi naman nating warm market, okay, sa warm market naman, ito naman yung mga acquaintances. So, ito naman yung mga pwedeng friends of friends, mga kakilala mo, pero hindi ganun ka-close. And yung pangatlo, yung tinatawag naman po na cold market. Ito naman yung mga total strangers. Ito naman yung mga hindi mo talaga kakilala. Ngayon, sa paggawa po ng prospect list, bakit importante, Coach Sian, na gumawa ng prospect list? Why? It's because once na hindi mo nilista yung mga pangalan ng tao na naiisip mo na gusto mong maging part ng business mo, possibilities, makalimutan mo yan. Alright? Marami na po kaming na-experience for the past years doing this business na talagang dahil hindi sila gumawa ng prospect list, nagugulat na lang sila sa office, yung kapitbahay nila, yung pinsan nila, yung kaibigan nila, kaklase nila, nasa office din, sumasali na pero sa ibang tao. Wala pong pinagkaiba yan sa pagmamalengke. 'Di ba? Every time na pupunta ka ng palengke or mag-grocery ka, once na hindi ka naglista ng mga bibilin mo, 'di ba? Minsan or madalas pag uwi mo ng bahay, 'di ba? May mga nakalimutan kang bilhin. Why? It's because wala kang listahan. That's why ang prospect list po, napaka-importante niyan sa ating negosyo. Ngayon, bigyan ko po kayo ng format sa paggawa ng prospect list. Ako po personally, pag ako gumagawa ng prospect list, pangalan, trabaho, work or yung profession, location kung saan nakatira, at kung kaya mo may contact number, mas maganda. Kung kaya mo ring may Facebook account or IG account, mas maganda. 'Di ba? So para may format ka sa paggawa ng prospect list. And dagdag ko lang, sa paggawa ng prospect list, meron din akong tinatawag na 3 levels of prospects. Si prospect A, prospect B, prospect C. Anong pagkakaiba niyan? Coach Sian. Ang pagkakaiba niyan, si prospect A, ito yung mga prospect mo na alam mong mas mataas ang level sa'yo. Ito yung mga prospect mo na alam mo mas successful sa'yo, yung mga mas big time sa'yo. 'Di ba? May mga kakilala kang ganyan, yung mas mayaman sa'yo, mas successful sa'yo. 'Di ba? Si prospect B naman, ito naman yung mga prospect na alam mong same level mo lang. 'Di ba? So ibig sabihin kung manager ka, kapwa mo manager. So ibig sabihin kung estudyante ka, kapwa mo estudyante. Basta same level mo. Ang prospect C naman, ito naman yung alam mong mas mababa ang level sa'yo. 'Di ba? So bakit mo kailangang i-category sa 3 level na 'yan? It's because tandaan mo, magkaiba ang approach na pwede mong gamitin kay prospect A at prospect C at prospect B. Hindi mo pwedeng gamitin yung same approach kay prospect A at lalo na kay prospect C. Magkaiba po yan. Sa next video, matututunan mo, i-share ko sa iyo, ano ba yung mga tamang approaches na pwede mong gamitin sa lahat ng prospects mo. Alright? So, sa prospect list, ang number 1 rule lang namin, don't prejudge. Ibig sabihin, sa paggawa ng prospect list, huwag mong husgahan lahat ng mga ililista mo. 'Di ba? Baka mamaya naglilista ka ng pangalan, naisip mo ay walang trabaho, walang pera to, buburahin mo na lang. Nilista mo yung ninong mo, ay kuripot to, binura mo na lang. Nilista mo yung kaibigan mo, mayabang to, kaya binubura mo. That's why sa paggawa ng prospect list, huwag kang mag-prejudge. Huwag mong husgahan kung sino yung mga ililista mo. Dahil mamaya, again, yung mga taong akala mo sasali, yun pa pala yung hindi sasali. Yung akala mong hindi sasali, yun pa pala yung sasali. That's why sa paggawa ng prospect list, gumawa ka lang, maglista ka lang, and write as many as you can.
So ngayon, dahil meron ka ng prospect list, dahil nakagawa ka na ng listahan ng mga tao na gusto mo makasama sa business, ngayon naman, ang tanong, paano mo naman sila may invite? That's why, number 3, dito po pumapasok yung tinatawag na invitation or how to invite. Ngayon, tandaan mo sa pag-i-invite, meron tayong mga script, meron tayong mga approaches na naka-ready, and ituturo yan ng mga coach mo kung paano mo ma-approach yung mga prospects mo. Pero, ang ituturo ko sa iyo today, pagdating sa invitation, is yung mga basic principles kung paano ang pag-i-invite. Ano ba yung mga do's and don'ts sa pag-i-invite? Alright? So sa pag-i-invite, tandaan mo, number 1 tip ko lang, pagkakausap ka ng tao, kakausap ka ng prospect, always feel that you are the blesser. Ibig sabihin, kailangan ramdamin mo at maparamdam mo sa mga taong kausap mo na ikaw ang magbibigay ng blessing. Dahil pag naramdaman ng prospect mo na gusto mo lang siyang pagkakitaan, hindi sasali sa iyo yan. Alright? Ngayon, sa pag-i-invite, pag-usapan natin, number 1, yung don'ts. Ano ba yung mga dapat hindi mo sinasabi at hindi mo ginagawa pagdating sa pag-i-invite? Number 1 is, don't say the capital. Okay? Wag na wag mong sasabihin yung puhunan sa negosyo. Kahit anong mangyari, hanggat hindi mo napepresentan, hindi nyo nakakausap ng coach mo, yung prospect mo, kahit ilang beses magtanong, wag na wag mong sasabihin ang puhunan. Bakit? Dahil pag sinabi mo ang puhunan, ang feeling niya malaki. Bakit? Hindi niya pa naiintindihan ano yung business na pwede niya magawa at pwede niya makuha. Tama? That's why, kahit anong mangyari, wag na wag mong sasabihin kung magkano ang presyo. Ang goal mo, dapat mapresentan mo. Ang goal mo, dapat maset mo yung appointment. Okay? Para dun sa presentation, dun sa meeting nyo, dun niya malalaman kung ano ba yung business at kung magkano ba yung negosyo o yung puhunan sa ating negosyo. Number 2, iwasan mong sabihin yung word na RONS. R-O-N-S. May mga ibig sabihin po yan. R, ang ibig sabihin yan, avoid saying the word recruit. Uy pare, recruit kita. Uy pare, recruit kita sa business ko. Wag na wag niyo pong sasabihin yan, especially dito sa Pilipinas. When you say or when you use the word recruit, marami na pong takot dyan, marami na pong naloko dyan. Diba? That's why avoid using or wag na wag mong sasabihin talaga yung word na recruit. Pangalawa, yung letter O. Diba? Avoid using the word orientation. Uy pare, recruit kita, attend tayo ng orientation. Bakit? Pag narinig niya ng prospect mo ang orientation, normally ang feeling nila matagal, boring, nakakaantok yung speaker, 'di ba? Normally ganyan 'yan. That's why avoid using the word orientation. And also, avoid using the word opportunity. 'Di ba? Katulad ng, uy mare, uy pare, meron akong business opportunity na ipapakita sa'yo. Guys, gasgas na po yung word na yan. And normally, pag ginamit mo ang word opportunity, ang thinking agad nila scam, thinking agad nila hindi magandang negosyo. That's why avoid using the word orientation and opportunity. Pangatlo po, yung letter N. 'Di ba? Avoid using the word networking. 'Di ba? Tandaan nyo po, napakaganda po na negosyo ang network marketing. Even po sa ibang bansa, ang network marketing business po, ang tingin na po nila dyan, profession na talaga. Even po dito sa Pilipinas, may mga course na tayo, may mga subjects na tayo about network marketing. Kaya lang, marami talagang tao ang gumamit ng network marketing platforms at ginamit nila to sa masamang bagay. That's why maraming Pilipino ang naloko dito. That's why, 'di ba, marami pa ring tao o may mga tao pa rin na pag narinig ang networking or network marketing, ang feeling nila scam. Good news, ngayon po sa panahon right now, unti-unti nang na-educate ang mga tao at talagang naintindihan na nila na ang network marketing industry ay napakaganda at napakarami talagang tao ang kumikita ng malaki. Alright? Ngayon, pangapat, yung word na seminar. Wala siyang pinagkaiba sa orientation, seminar, pinagkaiba. So, avoid using the word seminar. Uy, pare, sama ka, attend ka sa seminar ng business namin. 'Di ba? Normally po ang thinking ng tao, same thing with the orientation, boring, matagal, 'di ba? Nakakaantok yung speaker. That's why avoid using the word RONS. So ano naman yung mga dapat mong gawin pag nag-i-invite ka? Number 1 is yung tinatawag na KISS. Ano ibig sabihin ng KISS?
keep it short and simple. So, ibig sabihin, when talking to your prospects, ang goal mo, dapat mas lalong ma-curious yung mga prospects mo. Ibig sabihin, tandaan mo that invitation is different from presentations. May mga tao na nag-i-invite pa lang, parang nagpe-present na. 'Di ba? Nag-i-invite pa lang, sinasabi na yung puhunan, sinasabi na yung mga produkto, sinasabi na yung mga pasikot-sikot sa negosyo. Tandaan mo, huwag kang magpe-present during the invitation. Ang goal mo lang, pagdating sa invitation, is to set the appointment. Ang goal mo lang is makapag-set kayo ng meeting para sa meeting, doon yung mapag-usapan lahat. That's why keep it short and simple. Kahit tanong ng tanong sa iyo yung prospect mo, ang kailangan mo lang gawin is to set the meeting, date and time, and also yung venue ng pagmi-meetingan nyo. 'Di ba? And guys, tandaan nyo, isa pang tip sa pag-i-invite, tandaan nyo po, may invite mo o mapapasama mo yung mga taong kakausapin mo once na na-build mo yung rapport, na-build mo yung connection dun sa mga prospects mo. Ngayon, Coach Ian, paano ko naman mabibuild yung connection or yung rapport sa mga prospects ko? Mabibuild mo ang rapport by conversation. 'Di ba? Pag nagkukwentuhan kayo ng prospect mo, diyan mo mabibuild yung tinatawag na connection at mabibuild mo yung rapport. Ngayon, kung magkukwentuhan kami, Coach Ian, ano ba yung mga dapat namin pag-usapan? Diyan pumapasok yung tinatawag natin na form. Yung form, ito yung pattern na dapat dito tumatakbo yung usapan nyo. Anong ibig sabihin ng F? F stands for family. So, pag nakipagkwentuhan ka, pinaka-the best na dapat malaman mo kamusta yung pamilya niya, kamusta ba yung mga anak niya, kamusta yung nanay, tatay niya. Pangalawa naman is yung O, which is the occupation. Kamusta naman yung trabaho niya? Ano bang estado niya right now sa work niya? Kamusta ba yung ginagawa niyang pinagkakitaan niya right now? 'Di ba? And R stands for recreation. So aside from your work, ano pang mga ibang pinagkakitaan niya or ano pang ibang pang pinagkakabalahan niya? Why? You need to know that information. It's because, tandaan mo, by talking to your prospect at pag nalaman mo yung mga bagay na yan, dyan mo malalaman yung current scenario niya. So, pag nalaman mo yung situation niya at yung scenario niya, 'di ba? Mas madali mo nang maibabato yung letter M, which is yung message. Okay? So, mas madali mo nang maibibigay, mai-open up yung business mo, lalo na pag alam mo na yung scenario niya. Tandaan mo, pagdating sa invitation, you need to know the pain ng prospect mo. Pag nalaman mo kung ano yung pinaka-need ng prospect mo, mas madali mo nang maipapakita sa kanya or mai-share sa kanya yung business mo. Alright? Tandaan nyo po, pagdating sa invitation, kailangan maintindihan mo yung tinatawag na SW4 Next. Anong ibig sabihin ng SW4 Next? Etong SW4 Next na to, once na ito ginagawa mo at talagang mindset mo at attitude mo, dito mo mabilis mapaparami ang pay-ins mo at ang members mo. Ibig sabihin nun, some will join, some will not. So what? Someone is waiting. Next. Ibig sabihin po, tandaan nyo, lahat ng kakausapin mo, may mga sasali, may mga hindi. So anong sikreto? Kailangan mabilis ka lang mag-next. Kailangan mabilis ka maghanap ng bago. Huwag ka masyadong emosyonal. Pag nag-i-invite ka, 'di ba? Hindi sumali, next ka agad. Pag in-invite mo, sabi sasali, that's good, pero huwag mong hihintayin. 'Di ba? Every prospects na hinihintay mo, maraming oras ang nasasayang. 'Di ba? At pag maraming oras ang nasasayang, hindi mo namamalayan, maraming tao ang dapat imbis na mapunta na sa iyo, napupunta pa sa iba. That's why kailangan maintindihan mo yung SW4 Next. Some will join, some will not. So what? Someone is waiting. Next. O ngayon, dahil marunong ka na mag-invite, alam mo na yung mga do's and don'ts, 'di ba? Kung paano kumausap ng prospect. Ngayon naman, 'di ba? Yung next na ituturo ko sa inyo is a very crucial topic at napaka-importanting sistema na kailangan mo matutunan. Why? It's because pag bago ka, tandaan mo, pag nag-set ka ng mga meetings, nag-invite ka ng mga prospects mo, hindi pa naman ikaw marunong mag-explain. Hindi mo pa naman kaya magpaliwanag ng business mo. 'Di ba? That's why, ang magpapaliwanag ng negosyo mo, lahat ng isiset mo pag bago ka, walang iba kundi yung coach mo. Ngayon, dito pumapasok yung tinatawag na ABC rule. Ito yung number 4 topic natin. ABC rule. It means pag-build up. Sino yung i-build up mo? Yung coach mo. Alright? Bakit mo kailangang i-build up yung coach mo? It's because pag nag-set ka ng prospect mo at hindi nila nakilala, hindi nila nalaman ano yung background ng coach mo,
Kahit anong sabihin, kahit tama pa yung sinasabi ng coach mo, possibilities, hindi makinig ang prospect mo. Why? Hindi niya kilala sino yung nagsasalita. 'Di ba? Kahit napakalupit pa ng coach mo, kahit si Coach JDC pa yan, kahit napakalaki pa ng kinikita at napakalaki ng resulta ng coach mo, kung hindi mo mabibuild up yung coach mo sa prospect mo, walang value at walang dating yung mga sinasabi ng coach mo. That's why sa ABC rule, kapatid, may ibig sabihin yan. Ang A, ibig sabihin yan, advisor. Si B, ang ibig sabihin yan, bridge. Si C, ang ibig sabihin yan, yung client. Diba? Si A, si advisor, si coach mo yan. Si B, si bridge, ikaw yan. Si C, si prospect mo yan. Diba? So, ibig sabihin, kung ikaw ang bridge, sa Tagalog, ikaw ang tulay. So, ibig sabihin, kung ikaw ang tulay, ang goal mo sa ABC rule, mapag-connect mo at maitawid mo ng maayos ang coach mo at ang guest mo. Kailangan magkakilala sila. Kailangan makilala nila yung isa't isa. At magkakilala sila through the bridge. 'Di ba? Ngayon, ano yung number 1 rule pagdating sa ABC rule? Tandaan mo, kung may prospect ka, dinala mo sa opisina or nasa Zoom ka man, tandaan mo, bago mo iharap ang coach mo, dapat na-build up mo na. 'Di ba? Yung coach mo sa prospect mo. 'Di ba? Kailangan nabigyan mo na ng idea sino ba yung prospect mo or sino ba yung coach mo rather. 'Di ba? Kailangan kilala or magka-idea na yung prospect mo, sino ba yung makakausap niya? Gaano ba kaimportanteng tao yung makakausap niya? Tandaan nyo guys, sa ABC rule, ang pinaka-goal mo, matapataas mo or mapataas mo yung value ng coach mo. Kailangan sa ABC rule, maparamdam mo gaano ka VIP, gaano kalupit yung tao na makakaharap ng prospect mo. Why? By doing that, dyan may excite ang prospect mo at dyan, once na nakaharap niya ang coach mo, I'm very sure, trust me, lahat ng sasabihin ng coach mo, papakinggan lang ng prospect mo. Sa ABC rule, tandaan mo, ang goal mo dito, mapataas mo ang value ng coach mo. 'Di ba? Kailangan yung tipong hindi pa humaharap yung coach mo, hindi niya pa nakikita, excited na yung prospect mo. Excited na yung prospect mo na makita, makilala at mapakinggan yung coach mo. Pag yan nagawa mo, trust me, malaki ang chance na maging successful ang meeting. Pangalawang rule sa ABC rule, bago mo dalhin ang prospect mo kay coach mo, kung si coach mo binild up mo kay prospect mo, kailangan si coach mo, meron din siyang idea, background, kung sino ba yung prospect mo. Bago mo iharap kay coach, 'di ba? Kailangan alam na ni coach anong background ng prospect mo. Bakit mo kailangan gawin 'yon? It's because para si coach mo ready na. Para si coach mo prepared na sa lahat ng mga pwede niyang sabihin doon sa prospect mo. Hindi yung manghuhula pa siya ano yung mga dapat niyang gawin or ano pa yung mga dapat niyang sabihin sa prospect mo. Pag ginulat mo yan, pag bigla mong dinala yung prospect mo, that's a big no-no sa ABC rule. That's why, bago mo pagharapin ang coach mo at ang prospect mo, kailangan kilala na nila yung isa't isa. Alright? Ngayon, number 3 rule, wag na wag mong i-build up ang prospect mo. Tandaan mo, ang i-build up mo sa meeting at ang i-build up mo every time na mangyayari yan, wala kang ibang i-build up kundi ang coach mo lang. Tandaan mo, kung gusto mong maging successful ang presentation, ang appointment mo or ang meeting mo with your prospect, tandaan mo, kailangan walang ibang magaling, walang ibang malupit, kundi ang coach mo lang. Pag yan ginawa mo, trust me, malaking bagay or malaking chance na maging successful ang meeting nyo. It's because lahat ng sasabihin ng coach mo, papakinggan lang ng prospect mo. Kahit gaano pa kayaman, kahit gaano pa ka-big time, kahit gaano pa ka-big fish ang prospect mo, wag na wag mong i-build up ang prospect mo sa coach mo. Wag mong gagawin at wag mong hayaan na ma-intimidate ang coach mo sa prospect mo. Dahil pag yan nangyari, hindi na lalabas yung mga magagandang words or magagandang bagay na pwede niya sabihin sa prospect mo. It's because in-intimidate mo yung coach mo. Alright? So tandaan mo, pagdating sa ABC rule, may dalawang klase ng ABC rule. Yung verbal and non-verbal. When you say verbal, ito yung sinasabi mo. Yung binibuild up mo yung coach mo by words. 'Di ba? Nagsasabi ka ng magaganda, yung coach mo, yung mga results niya, binibuild up mo yung coach mo by his or her character. Tandaan nyo guys, ang pagbibuild up through verbal, pwede mong i-build up sa resulta,
Pero ang pinakamakapangyarihan na pagbi-build up is yung character ng coach mo. Kung gaano ka sipag, gaano ka hardworking, gaano ka committed yung coach mo, gaano ka saya, 'di ba? Gaano ka kwela, 'di ba? Bonus na lang po yung pagbi-build up ng resulta. Don't forget that. And pangalawang klase ng ABC rule is yung tinatawag na non-verbal. So, ibig sabihin, sa dalawang klase na yon, verbal and non-verbal, ang pinakamalakas na ABC rule is yung non-verbal. Ibig sabihin, hindi ka pa nagsasalita through your gestures, through your actions na pinapakita mo at ginagawa mo sa coach mo, makapangyarihan yan na ABC rule. Yung tipong pag dumating ang coach mo, pagdating ng coach mo, sumasalubong ka. Kakamayan mo yung coach mo, babatiin mo. Tandaan mo, baliwala lahat ng mga magagandang words na sinabi mo sa prospect mo, sa coach mo. 'Di ba? Once na hindi nagtutugma yan sa mga actions pagdating ng coach mo, kailangan maparamdam mo through your actions kung gaano ka VIP, gaano ka importante, at gaano kalupit ang coach mo. Tandaan mo, 'di ba? Mapaparamdam mo sa prospect mo kung gaano ka VIP, gaano ka lupit, gaano ka importante sa iyo yung coach mo through your gestures, kung paano mo ipagsilbihan yung coach mo pag dumating, kung paano mo sasalubungin, paano mo kakamayan, gaano ka ka-excited, gaano ka kasaya na makita ang coach mo pag dumarating. Pero pag dumating ang coach mo, pero parang normal lang sa'yo, hindi mo man lang sinalubong, hindi mo man lang kinamayan, hindi mo man lang binate, hindi mo man lang nilapitan, guys, tandaan mo, baliwala lahat ng sinabi mo. 'Di ba? Guys, reminder, pagdating sa ABC rule, you will not use this or you will not do it for your coach. You will do it for your business. Alright? ABC rule is a system. Tandaan mo, sistema yan na once na na-master mo ang ABC rule, yan ang magpapabilis ng pagsabog ng resulta mo. Kahit hindi ka pa marunong mag-present, basta na-master mo ang ABC rule, okay? Diyan, bibilis ang pay-in mo. Magpaturo ka kung paano ang tama at mas malalim pang detalye sa pag-ABC rule sa coach mo. Huwag kang papayag na hindi mo agad ma-master ang ABC rule. And the last part of our 5 fingers is yung tinatawag na follow-up. Guys, tandaan mo, ang pagpa-follow up sa Tagalog, pangungulit. 'Di ba? So, ibig sabihin, guys, tandaan mo, malaking bagay ang pagpa-follow up sa pagko-close ng deal or pagpapapay-in mo sa prospect mo. 'Di ba? Madalas, kahit gaano kalupit ang presentation, pag hindi na follow up ng tama, madalas hindi napapasali yung mga prospect. That's why crucial ang pagpa-follow up. Bibigyan kita or i-share ko sa iyo yung some of the basic things pagdating sa pagpa-follow up. May separate training tayo dito, pwede ka magpaturo ng mas malalalim pang detalye paano mag-follow up sa mga prospect sa coach mo. Pero i-share ko sa iyo ano ba yung mga tamang basics things sa pagpa-follow up. Number 1 is yung tinatawag na 48-hour rule. Ano yung 48-hour rule? 'Di ba? Ang prospect, ang tao, ang excitement level ng tao, within 2 days, bumababa. Alright? Ibig sabihin, kung meron kayong napresentan, meron kayong nakausap na prospect mo, excited yan, baliw yan, gustong-gustong sumali yan, pero tandaan mo, pagkahiwalay nyo, within 48 hours, yung energy niya, yung excitement level niya, pababa ng pababa. Most especially, pag may mga nakausap yan na negative na tao, may nagdi-discourage sa kanya, so pababa ng pababa yan. So ngayon, anong goal? Ang goal, syempre, within 48 hours or within 2 days, dapat mapasali mo na yan. Ngayon, kung hindi pa siya makakasali within 2 days, dapat within 48 hours, nakapagkita na kayo ulit niyan. Yun yung number 1 follow-up. Dapat nakapag-meet up kayo ulit. 'Di ba? So, bakit mo kailangan gawin yun? Para ma-boost ulit yung energy niya at excitement level niya. 'Di ba? Ngayon, isa pa sa magandang pagpa-follow up at very effective na pagpa-follow up, tandaan mo, ginagawa namin, hindi pa kami naghihiwalay, after pa lang na presentation, nagsiset na agad kami ng next meeting. Normally, ang ginagawa namin, sa next meeting, sinasama na namin sa mismong opisina. Bakit? Pag sinama mo sa mismong opisina yan, 'di ba? Diyan niya makikita yung office, gaano kalaki yung opisina, yung business niya, doon dyan niya mararamdaman, dyan tataas ang kumpiyansa niya, ang belief level niya, ang conviction niya sa business na ginagawa natin. 'Di ba? And also, dyan niya rin makikita yung mga iba't ibang klase ng tao na makakatulungan niya at gumagawa rin ng negosyo.
Alright? So, pinakamakapangyarihan na follow-up, yung dapat next meeting or next yung follow-up mo, magkita kayo ulit. Kung hindi kayo makapagkita dahil malayo siya, dapat within 48 hours natawagan mo. Okay? Natawagan mo, nakamusta mo, ano na ang balita dun sa pag-start niya. Guys, tandaan nyo, maraming nagpa-follow up na hindi nila natatanong yung tamang tanong. Kaya hindi nila nakukuha yung tamang sagot. Tandaan nyo, sa pagpa-follow up, kailangan tanungin mo talaga sa prospect mo, kailan na siya sasali? Kamusta na yung pangpuhunan niya? Or kung ginagawa niya pa ng paraan, kamusta na yung paggawa niya ng paraan dun sa pang-start niya sa business? Itanong mo, wag kang mahiya. Bakit? Tutulungan mo naman yan pag sumali. Yung iba, hindi nila tinatanong. That's why pag nagpa-follow up, pag kinamusta ko yan, bro, kamusta ka na? 'Di ba? Kamusta na yung perang pang-start mo? Kamusta na yung inaasikaso mong pang-start mo sa business? 'Di ba? Kailan ka na magjo-join? 'Di ba? Anong araw ka magjo-join? 'Di ba? Maganda makapag-start ka na. 'Di ba? Diyan papasok yung mga tamang mindset at triggering na tinatawag. Bro, maganda makapag-start ka na as soon as possible. Pare, ang daming pumapasok at nagsisimula talaga sa business natin. Sayang yung mga araw na kung hindi ka pa makakapag-start. 'Di ba? Kaya as soon as possible, maganda magawa mo agad or magawan mo agad ng paraan yung pang-start mo. Magkano na ba yung puhunan na hawak mo o yung nagawa mong pera? Maganda sa pagpa-follow up, malaman nyo ano na ang updates at progress ng pagjo-join niya. Okay? Yung triggering na sinasabi namin at tinuturo namin lagi mong iparamdam sa kanya na kung makakapag-start agad siya, maraming tao ang pwede nang pumasok at mailagay sa kanya, lalo na kung marami ka rin kinakausap. That's why kailangan numbers game. Kailangan marami kang kinakausap kasi pag marami kang kinakausap, 'di ba? Mas madali mo siyang mapapasali lalo na pagka pwede mong mailagay sa ilalim niya yung mga taong mga nakausap mo na din, 'di ba? And guys, sa pagpa-follow up, today or tomorrow mindset lang, 'di ba? Iparamdam mo sa kanya yung sense of urgency na dapat makapag-start agad siya para mapagtulungan nyo agad at matrabaho nyo agad yung negosyo. So guys, once again, yung mga bagay na tinuro ko sa inyo sa video na to, this is the 5 fingers o yung 5 basic things. Onting recap lang. Number 1 is yung tinatawag na GLLA. Number 2, yung tinatawag nating prospect list. Once na may prospect list ka na, number 3, dyan pumapasok ang how to invite. Number 4 is yung ABC rule. At number 5 is the follow-up. Alright? Yang 5 bagay na yan, ngayong nagsisimula ka, yan ang dapat mong masterin. Aside from ibang bagay, yan ang pinakaunang-una mong masterin, kapatid. Dahil once na na-master mo yan, Spartans Elite members, yan ang magpapabilis ng resulta mo. Guys, may mga separate trainings for that. Mas malalim, mas maraming detalye. Basic things lang or mga basic information lang yung tinuro ko sa video na to. 'Di ba? Ngayon, abangan mo yung mga separate trainings ng mas detalyado sa mga trainings na yan. But I'm sure kung aaralin mo, mamasterin mo at paulit-ulit mong papakinggan etong video na ginawa ko, I'm very sure malaki ang matutulong nito para sa pagpapabilis mo ng resulta mo at pagbilis ng paglaki ng income mo sa negosyo na to. Alright? So guys, congratulations sa lahat ng nakatapos ng video na to. And mas palakasin pa natin ang ating team. Paramihin pa natin yung mga bagong milyonaryo sa Spartans Elite. So guys, once again, this is Coach Sian, one of the Spartans Elite Core. Congratulations everyone, and to God be all the glory.